10 taon akong nagpakabaliw bilang alipin habang sila'y nagpapakasarap sa yaman na ako ang nagtayo. Wala kang kwenta, amoy sibuyas ka lang. Iyan ang sigaw ng asawa ko habang yakap ang kabit niya. Akala nila hanggang iyak lang ako. Pero nang bumagsak ang imperyo nila, sa isang iglap ako ang kaharap nila. Hindi na asawang utusan, kundi ang bilyonaryang puputol sa leeg nila. Handa na ba silang magbayad? Pirmahan mo na ang papeles, Carlos. Ipasok na natin sa mental hospital ang asawa mong baliw bukas na bukas din. Wala na siyang silbi dito. Kukunin natin ang natitirang barya sa bangko niya para malinis na ang daan niyo ni Stella. Ang mga salitang yon ay tila matalim na patalim na bumaon sa likod ni Amira. Nakaluhod siya sa malamig na sahig ng banyo, pilit na kinukuskos ang mantsa sa paboritong puting polo ng kanyang asawa. Ang kanyang mga kamay ay namumula at magaspang na dahil sa matapang na sabon, ngunit ang hapdi sa kanyang balat ay walang panama sa kirot na unti-unting sumisira sa kanyang dibdib. Habang inaalagaan niya ang mga damit ng lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig at pinagsisilbihan ang pamilyang sumagip daw sa kanya ito, pala ay nagpaplano ng itapon siya na parang isang sirang kasangkapan. Dahan-dahang tumayo si Amira, inaalalayan ang sarili sa pader dahil sa matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Nang makarating siya sa bungad ng sala, nakita niya ang malagim na katotohanan. Nakaupo si Carlos sa mamahaling sofa, mahigpit na nakayakap sa bewang ni Stella ang kanyang magandang sekretarya na ngayoy itinuturing na niyang reyna. Sa kabilang banda ay nakangisi ang kanyang biyenan na si Doña Carmen, hawak ang dokumentong tatapos sa kalayaan ni Amira. Ngunit ang nagpatigil sa paghinga ng kaawa-awang misis ay ang hawak ni Stella. Ang lumang teddy bear, ang kaisa-isang alaalang naiwan ng kanyang namatay na ama. Hinawakan ito ni Stella ng may matinding pandidiri, tila ba nakahawak ng isang dumi. Sinabi ng kabit na ang bahay na ito ay hindi basurahan para sa mga walang kwentang bagay at walang awang itinapon ang teddy bear sa malaking basurahan sa sulok ng silid. Hindi na napigilan ni Amira ang sarili. Tumakbo siya at lumuhod sa harap ng basurahan, pilit na kinukuha ang maruming laruan habang walang patid na tumutulo ang kanyang mga luha. Nagmakaawa siya kay Carlos, humihingi ng kaunting awa para sa nag-iisang kayamanan niya. Ngunit imbes na yakap ng pag-unawa, isang malakas na palad ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang puwersa ng sampal ni Carlos ay nagpabagsak sa kanya sa malamig na marmol na sahig. "Huwag mong ipahiya ang bisita ko, baliw. Amoy, sibuyas ka na nga, nagkakalat ka pa ng basura rito." Ang galit na sigaw ng kanyang asawa. Ang paningin ni Amira ay nagdilim sandali, at sa sandaling iyon, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Walang luhang pumatak muli mula sa kanyang mga mata. Ang pagmamakaawa sa kanyang dibdib ay biglang napalitan ng isang nakakabiinging kamanhiran. Dahan-dahan siyang bumangon, hindi pinapansin ang pamamaga ng kanyang pisngi. Tinalikuran niya ang 3 taong patuloy na nagtatawanan sa kanyang kalumbayan. Yumuko siya at maingat na pinulot ang punit na teddy bear mula sa basurahan. Mahigpit niya itong niyakap sa kanyang dibdib. Ang kanyang panga ay nanginginig, hindi dahil sa iyak, kundi sa isang pambihirang pagpigil ng emosyon. Tinanggap niya ang lahat ng pang-aabuso dahil sa bulag na pag-ibig at maling utang na loob, ngunit ang pananakit sa alaala ng kanyang ama ang pumutol sa huling sinulid ng kanyang pasensya. Hindi na siya ang asawang handang maging alipin. Nang makapasok siya sa maliit at madilim na kwartong nagsisilbing bodega at tulugan niya, maingat niyang ibinaba ang teddy bear sa ibabaw ng kanyang unan. Dumukot siya sa ilalim ng manipis niyang kutsyon. Ang kanyang mga daliri ay nakapa sa isang lumang calling card, isang piraso ng papel na 10 taon na niyang itinatago mula sa lahat ng tao sa pamamahay na ito. Ang pangalan sa card ay tila isang susi sa pinto ng kanyang hawla. Kinuha niya ang kanyang lumang telepono at nag-dial ng isang numero. Wala siyang inaksayang sandali
Nang marinig niya ang pag-angat ng kabilang linya, ang kanyang tinig ay malamig walang bakas ng pagkasira, kundi isang tahimik na pagbabanta. "Hello, Tito Ramon. Panahon na po para bawiin ang lahat." Ang salitang pagbawi ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Amira habang maingat niyang tinatahak ang daan patungo sa isang tagong kapehan sa labas ng syudad. Malayo ito sa magagarang lugar na madalas puntahan ni na Carlos at Stella. Pagpasok niya sa loob ng establishmento, kapansin-pansin ang malaking pagkakaiba ng kanyang hitsura sa paligid. Nakasuot lamang siya ng isang kupas at maluwag na duster, ipinares sa isang lumang tsinelas na gastado na ang mga swelas. Sa kanyang harapan ay nakapaghanda na ng isang mamahaling kape na umuusok pa isang inuming hindi niya kailanman matitikman sa loob ng pamamahay ng mga Salazar dahil ang papel niya roon ay tagatimpla lamang. Sa kabilang dulo ng maliit na mesa ay nakaupo si Tito Ramon, ang matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama at ang tanging taong nakakaalam ng pinakamalaking lihim ng kanyang pagkatao. Nakatingin ang matandang abogado sa namumulang pisngi ni Amira at ang bakas ng awa sa kanyang mga mata ay nagpapabigat sa dibdib ng ginang. "I told you before, Amira, you don't deserve this kind of life. 10 taon kang nagtiis sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Yung kumpanya ni Carlos, it's nothing without your Aurora Fund." Ang mahinang sabi ni Tito Ramon habang inilalapag ang isang makapal na folder sa ibabaw ng mesa. Tiningnan ni Amira ang mga dokumento. Naroon ang mga patunay ng lahat ng sakripisyo niya. Habang si Carlos ay nagpapakasarap sa pagiging CEO, si Amira ang tunay na utak sa likod ng kanilang kayamanan. Gabi-gabi matapos niyang kuskusin ang mga sahig at hugasan ang mga pinagkainan ng pamilya, palihim siyang nag-aaral ng kalakaran ng merkado at namumuhunan gamit ang kaunting perang naiwan ng kanyang ama. Ang maliliit na halagang iyon ay lumago hanggang sa maging isang dambuhalang pondo na tinawag niyang Aurora Fund. Nang muntik nang mabangkarote ang negosyo ni Carlos, 3 taon na ang nakararaan, palihim na nag-inject ng milyon-milyong piso si Amira sa pamamagitan ni Tito Ramon para isalba ang asawa sa pag-asang mapapansin din nito ang kanyang halaga bilang asawa. Ngunit isang mapait na katotohanan ang sumampal sa kanya ngayon. Ang pagmamahal ay hindi nabibili ng lihim na sakripisyo. Kinuha ni Amira ang mamahaling ballpen mula kay Tito Ramon. Nanginginig ang kanyang mga daliri hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng emosyong nagpupumiglas na makawala sa kanyang sistema. Huminga siya nang malalim pinigilan ng mga luhang nagbabadyang tumulo at idiniin ang dulo ng ballpen sa papel. Ang bawat pirma niya ay katumbas ng unti-unting pagputol sa kadenang sumasakal sa kanya sa loob ng 1 dekada. Nang matapos niyang lagdaan ang huling pahina, dahan-dahang tumayo si Tito Ramon. Lumapit ang matanda sa kanyang tabi at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Ang simpleng pagdampi ng palad nito sa kanyang ulo ay naghahatid ng isang pambihirang init na matagal na niyang inaasam. Ito ang kalinga ng isang tunay na ama na matagal na niyang pinangungulilaan. Ipinikit ni Amira ang kanyang mga mata habang dinarama ang pagmamahal na yon, isang malaking kaibahan sa malulupit na kamay na sumampal sa kanya kagabi. Ibinalita ni Tito Ramon na sisimulan na ng kanyang opisina ang proseso ng palihim na pag-freeze sa mga assets ng kumpanya ni Carlos at ang unti-unting pagbawi sa lahat ng puhunang pagmamay-ari ng Aurora Fund. Nang makabalik si Amira sa malaking mansyon ng mga Salazar, mabilis siyang dumiretso sa kusina upang hindi mapansin ang kanyang panandaliang pagkawala. Kinuha niya ang pamilyar na balde at basahan at muling nagpanggap bilang alipin ng tahanan. Nakayuko siyang naghuskos ng sahig nang biglang pumasok si Doña Carmen mula sa hardin. Wala pa ring ipinagbago ang matalim na paningin ng matanda. Sinimulan na naman nitong kutyain ang mabagal na pagkilos ni Amira at ang kawalan umano nito
ng kwenta bilang asawa. Tahimik lamang na nakinig si Amira. Sa likod ng kanyang maamong mukha at nakayukong ulo, may isang lihim na kalmado ang namumuo sa kanyang isipan. Hindi na siya nasasaktan sa mga salita ng kanyang biyenan dahil alam niyang ang lupang inaapakan ng matanda ay malapit ng gumuho. Ngunit isang kakaibang kilos ang ginawa ni Doña Carmen na nagpatayo sa mga balahibo ni Amira. Imbes na ipagpatuloy ang pagbubunganga, naglakad ang matanda patungo sa counter at kinuha ang isang tasang may lamang, mainit na tsa. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa kusina at tiningnan si Amira nang may mapanlinlang na ngiti. Inutos nitong inumin niya ang tsaa dahil ayaw nitong magkasakit ang kanyang manugang at maging pabigat pa sa mga gawaing bahay. Nagtaka si Amira, ngunit wala siyang magawa, kundi ang tumalima upang hindi magduda ang biyenan. Nang ilapit niya ang tasa sa kanyang mga labi, napansin niya ang sobrang kadiliman ng likido at ang kakaibang amoy nito na natatabunan ng halimuyak ng chamomile. Agad na pumasok sa kanyang alaala ang narinig niyang usapan ni na Carlos tungkol sa pagpapasok sa kanya sa isang mental hospital. Kailangan siyang magmukhang nasisiraan ng bait. Kailangan niya itong inumin kahit kaunti para hindi sila maghinala na alam niya ang kanilang masamang plano. Huminga ng malalim si Amira at uminom ng kaunti. Isang mapait at nakakasunog na lasa ang gumuhit sa kanyang lalamunan. Bago pa man niya maibaba ang lalagyan, isang matinding pag-ikot ng paningin ang biglaang umatake sa kanya. Nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri at ang buo niyang braso ay namanhid. Ang porselanang tasa ay mabilis na bumulusok patungo sa matigas na marmol na sahig at ang pagkadurog nito ay lumikha ng isang matalim na alingawngaw na bumasag sa katahimikan ng buong kusina. Nanlalabo ang paningin ni Amira habang pilit niyang inaaninag ang malamig na ngiti ni Doña Carmen na unti-unting nagiging anino sa kanyang paningin, na iwang nakabitin sa kanyang isipan ang matinding takot kung paano siya makakatakas sa susunod na hakbang ng mga demonyong nakapaligid sa kanya. Isang mabigat at nakakabinging kirot sa ulo ang sumalubong kay Amira nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata. Ang paligid ay madilim at ang malamig na semento ng kanyang maliit na kwarto ang unang nadama ng kanyang namamanhid na likuran. Unti-unti niyang inalala ang mga nangyari. Ang porselanang tasa, ang mapait na tsaa at ang malamig na ngiti ng kanyang biyenan. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang kaunting dugo upang piliting gisingin ang kanyang diwa. Tama ang kanyang hinala, sinimulan na nilang lasunin ang kanyang isipan at katawan upang bigyang katwiran ang pagpapasok sa kanya sa pasilidad ng mga baliw. Ngunit bago pa man siya makabuo ng malinaw na plano, narinig niya ang matinis na boses ni Doña Carmen mula sa labas ng pinto. Inuutusan siyang bumangon dahil paparating ang isang napakahalagang bisita ng kanyang asawa. Pinilit ni Amira na itayo ang kanyang nanghihinang katawan. Ang kanyang mga binti ay tila gawa sa tingga, ngunit ang apoy ng katotohanan sa kanyang dibdib ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Kailangan niyang magpanggap. Kailangan niyang suutin ang maskara ng isang sunod-sunuran at mahinang asawa habang inihahanda niya ang lason na tatapos sa kanilang kaligayahan. Makalipas ang ilang oras, nakatayo si Amira sa gilid ng mahabang hapagkainan, tahimik na nakayuko habang pinapanood ang 3 taong nagpapakasaya sa pagkaing siya mismo ang nagluto habang nagtitiis sa hilo. Dumating si Stella na suot ang isang hapit at mamahaling pulang bestida. Ipinapakilala ni Carlos bilang kanyang pinakamagaling na business partner. Bawat subo ni Stella sa inihandang putahe ay may kasamang matalim na pamumuna. Marte nitong ibinaba ang tinidor, nagrereklamong masyadong maalat ang sarsa at lasang pagkaing kalye ang karne. Imbes na ipagtanggol ang asawang naghirap sa kusina, malakas na sumang-ayon si Carlos, sabay sulyap kay Amira ng may pandidiri. Pasensya ka na, Stella, ganyan talaga.
kapag lumaki sa hirap at walang pinag-aralan. Kahit anong ituro mo, babalik at babalik sa pagiging palengkera, ang walang awang wika ni Carlos habang humihiwa ng panibagong karne. Tila hindi pa sapat ang pang-iinsulto ng asawa. Sumausaw din si Doña Carmen gamit ang pamilyar nitong linyahan na laging sumusugat sa pagkatao ni Amira. Tiningnan ng matanda si Amira mula ulo hanggang paa bago nagsalita ng may halong pagmamalaki at pagkaawa sa sarili. Utang na loob mo na lang na pinapakain ka namin dito, Amira. Kung hindi dahil sa awa ng anak ko, sa pamumulot sa iyo 10 taon na ang nakararaan, baka matagal ka nang namatay sa gutom sa kalye. Dapat nga lumuluhod ka araw-araw sa pasasalamat na ginawa ka naming tao. Ang mga kamay ni Amira na nakapatong sa kanyang apron ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay nakabaon na sa kanyang sariling palad. Dati-rati, ang mga salitang ito ay sapat na upang magpaluha sa kanya at manikip ang kanyang lalamunan sa matinding kahihiyan. Ngunit ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mga bibig na walang tigil sa panlalait, wala siyang naramdamang pait, kundi isang matinding pandidiri. Nakikita na niya ang tunay na mukha ng mga demonyong nagtatago sa likod ng magagarang damit. Sila ang mga linta na sumisipsip sa kanyang dugo, na nag-aakalang sila ang nagbibigay ng buhay sa kanya. Ang kaplastikan sa hapagkainan ay umabot sa sukdulan nang may kinuha si Carlos mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na kahon na gawa sa pulang pelos. Binuksan niya ito sa harap ni Stella at ang kinang ng isang diamanteng kwintas ay sumalamin sa mga mata ng dalaga. Ipinaliwanag ni Carlos na ito ay regalo para sa tagumpay ng kanilang bagong proyekto, binili mula sa pondo ng kumpanya dahil ayon sa kanya ay deserve ito ni Stella. Tuwang-tuwa na isinuot ng dalaga ang alahas at tahasang hinalikan si Carlos sa pisngi sa mismong harapan ni Amira at Doña Carmen. Tahimik na lumunok si Amira. Pondo ng kumpanya, pera niya. Ang kinang ng diamanteng nasa leeg ng kabit ng kanyang asawa ay galing sa pawis luha at katalinuhan niya habang siya ay nakasuot ng lumang damit na halos butas-butas na sa paglalaba. Nang matapos ang hapunan, iniwan nila ang mga hugasin kay Amira at nagtungo sa sala upang mag-inuman. Dahan-dahang niligpit ni Amira ang mga pinggan. Nang makarating siya sa harap ng lababo, binuksan niya ang gripo. Ang tuloy-tuloy na pag-agos ng tubig sa mga duming naiwan sa plato ay tila naghuhugas din ng mga natitirang ilusyon sa kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa basang bintana sa harap ng lababo. Inasahan niyang makikita ang isang kaawa-awang babaeng lumuluha, ngunit isang maliit palihim at malamig na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na siya nasasaktan. Ang mga luha niya ay natuyo na at napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Bilangin niyo na ang mga araw niyo ang tahimik na bulong ng kanyang isipan habang pinupunasan ang isang malinis na porselana. Nang patayin niya ang mga ilaw sa kusina at maglakad pabalik sa sala upang tapusin ang pagliligpit, napansin niyang tahimik na ang paligid. Mukhang umakyat na si Doña Carmen sa kwarto nito at lumabas naman sina Carlos at Stella papunta sa hardin. Sa ibabaw ng maliit na mesa malapit sa sofa, naiwan ni Carlos ang kanyang itim na leather briefcase na bahagyang nakabukas. Ang atensyon ni Amira ay naagaw ng isang puting papel na nakausli mula sa loob. Nag-ingat siya sa bawat paghakbang, sinisiguro na walang makakapansin sa kanyang kilos. Nang makalapit siya, dahan-dahan niyang hinila ang bahagi ng dokumento. Nanlamig ang buong katawan ni Amira nang mabasa niya ang malalaking letra sa itaas ng pahina Consent Form for Psychiatric Confinement. Ngunit ang tuluyang nagpahinto sa pagtibok ng kanyang puso ay ang nasa ibabang bahagi ng papel. Naroon ang kanyang buong pangalan at sa ibabaw nito ay ang isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanya. Isang pekeng lagda na magpapatunay na kusang loob siyang pumayag na makulong sa isang mental asylum
habang buhay. Ang mabilis at malakas na pagtibok ng kanyang puso ay tila martilyong dumudurog sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng ink na asul, isang tahimik na saksi sa pinakamalupit na pagtataksil na inihanda nila para sa kanya. Tila nakapako ang mga mata ni Amira sa asul na tinta na bumubuo sa pekeng pirma. Ang bawat kurba ng letrang, hindi naman kanya ay isang patunay ng kawalang hiyaan ng mga taong pinaglingkuran niya ng buong puso. Mabilis ngunit maingat niyang kinuha ang kanyang lumang telepono mula sa bulsa ng kanyang apron. Itinapat niya ang lente ng kamera sa pahina ng dokumento at pinindot ang pindutan upang kumuha ng litrato. Ang mahinang pag-ilaw ng screen, ang tanging saksi sa kanyang lihim na hakbang. Ipapadala niya ito kay Tito Ramon bilang matibay na ebidensya ng pagtatangkang ikulong siya ng labag sa batas. Sa mabilis na pagtipa ng kanyang nanginginig na mga daliri, nagpadala siya ng isang maikli ngunit mabigat na mensahe sa matandang abogado. Tito Ramon, paki-freeze na po ang lahat ng personal credit cards ni Carlos ngayon din. Gamitin niyo pong dahilan ang security breach sa bangko. Pagkatapos ipadala ang mensahe, ibinalik niya ang papel sa eksaktong pwesto kung saan niya ito nakita. Sinarado ng bahagya ang briefcase na tila walang nangyari at mabilis na naglakad pabalik sa kanyang madilim na silid. Ang kalmado niyang mukha ay nagkukubli ng isang malakas na bagyong handang manalasa. Sa loob ng kanyang maliit at maalikabok na kwarto, inilabas ni Amira ang isang lumang maleta mula sa ilalim ng kanyang manipis na higaan. Dahan-dahan niyang binuksan ito at sinimulang itiklop ang kanyang mga kupas na damit. Bawat haplos sa magaspang na tela ay may kasamang malalim na pagbuntong hininga. Ito ang mga damit na naging saksi sa kanyang mga luha habang nagkukuskos ng mga inidoro at naglalaba ng mga punda ng unan na hindi naman siya ang hinihigaan. Ang pag-aayos niya ng mga gamit ay hindi lamang simpleng paghahanda sa pag-alis, kundi isang tahimik na ritual ng pagbabalik ng kanyang nawalang dignidad. Bawat tupi ay katumbas ng unti-unting pagbawi sa kanyang sarili na matagal niyang ibinigay sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Kinaumagahan binalot ng matinding tensyon ang buong mansyon ng mga Salazar. Papasok pa lamang si Amira sa salabitbit ang plansadong barong Tagalog ni Carlos nang salubungin siya ng nanlilisik na mga mata ni Doña Carmen. Walang ano-ano'y hinablot ng matanda ang damit at itinulak ng malakas si Amira. Nawalan ng balanse ang ginang at bumagsak ang kanyang mga tuhod. Sa matigas na marmol, nag-iwan ng matinding hapdi sa kanyang mga kasukasuan. Ang tanga-tanga mo talaga. Tingnan mo itong lukot sa manggas. Paano haharap ang anak ko sa mga investors kung ganyan ang itsura niya? Wala ka nangang ambag sa kumpanya, plansa lang. Hindi mo pa magawa ng maayos. Ang matinis at galit na sigaw ng matanda na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Nakayuko lamang si Amira habang pilit na kinakalma ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Pasensya na po, ma. Aayusin ko po agad. Ang mahinang sagot niya na tila puno ng pagpapakumbaba. Ngunit hindi nakikita ng mapanghusgang matanda na sa likod ng likuran ni Amira, mahigpit na nakakuyom ang kanyang kanang kamay na may hawak na isang matalim na gunting na ginamit niya kanina sa paggupit ng mga sinulid. Ang malamig na bakal ng gunting ay bumaon sa kanyang sariling palad. Ito ay isang pisikal na paalala na kaya niyang lumaban at kaya niyang manakit kung nanaisin niya ngunit pinili niyang magpigil. Ang tunay na lakas ay nasa pagkontrol ng emosyon, hindi sa padalos-dalos na galit na magsisilbing kahinaan. Habang patuloy na nagbubunganga si Doña Carmen, umilaw ang telepono ng matanda na nakapatong sa mesa upang magbigay hudyat ng isang bagong mensahe. Padabog nitong kinuha ang aparato upang basahin ang nilalaman. Sa isang iglap na wala ang kulay sa mukha ng mapagmataas na biyenan, ang kanyang tuwid na tindig ay biglang nanghina at napalitan ng labis na pagkabahala ang kanyang mga mata habang binabasa ang nakasulat sa screen.
Mabilis itong naglakad palayo, patungo sa hardin habang pilit na tinatawagan ang isang numero. Iniwan si Amira na tahimik na nakamasid blanco ang ekspresyon, ngunit may pamumuo ng tagumpay sa kaibuturan ng kanyang pagkatao habang naghihintay sa unti-unting pagbagsak ng kanilang gawa-gawang imperyo. Sa isang sikat at mamahaling hotel sa sentro ng Makati, nakaupo si Carlos kasama si Stella at ang ilang malalaking kliyente para sa isang mahalagang pagpupulong. Nakangiti ng malapad si Carlos, labis na tiwala sa kanyang sarili at sa kapangyarihang inaakala niyang taglay ng kanyang posisyon. Nang lumapit ang waiter upang iabot ang bill para sa napakamahal na tanghalian at ang down payment para sa inarkilang event hall ng kanyang nalalapit na kaarawan, buong yabang na inilabas ni Carlos ang kanyang itim na credit card at ibinigay ito ng walang pag-aalinlangan. Ngunit ang matamis na ngiti sa labi ni na Carlos at Stella ay dahan-dahang naglaho nang bumalik ang waiter na may dalang hindi inaasahang balita. May paggalang man sa boses, malinaw ang bawat salita ng empleyado nang ipaalam nitong ang kanyang card ay na-decline at hindi tinanggap ng sistema dahil sa isang seryosong aberya sa bangko. Ang salitang iyon ay tumimo sa isipan ni Carlos na parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang pagkatao sa harap ng kanyang mga bisita. Hindi alam na ito pa lamang ang unang patak ng ulan sa paparating na dambuhalang bagyong wawasak sa lahat ng kanyang ipinagmamalaki. Ang mapayapang hapon sa loob ng mansyon ay mabilis na napalitan ng magulong alingawngaw nang padabog na pumasok si Carlos sa pangunahing pintuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa matinding galit habang walang tigil ang kanyang bibig sa pagsisi sa palpak na sistema ng kanilang bangko. Kasunod niya si Stella na nakasimangot at nagrereklamo dahil hindi nabili ang mamahaling sapatos na matagal na nitong inaasam. Ang pagkapahiya niya sa harap ng malalaking kliyente ay tila isang malaking sugat sa kanyang pagmamalaki, isang sugat na kailangan niyang pagbuntunan ng inis sa unang taong makikita niya. At walang iba kundi si Amira na tahimik na nagpupunas ng alikabok sa mga palamuti sa sala. Lumapit si Doña Carmen kay Carlos upang alamin ang dahilan ng kaguluhan, ngunit nang malamang na-freeze ang mga account ng kanyang anak, agad itong bumaling sa tahimik na manugang. Ang matanda sa kanyang nakagawiang pagmamanipula ay lumapit kay Amira nang may mapagkunwaring boses. Sinimulan nitong ipaalala ang tungkulin niya bilang asawa. Ayon sa matanda bilang kapamilya, dapat ay handa siyang tumulong sa oras ng kagipitan kahit pa kaunting barya lamang mula sa mga naipon nito sa pagtitinda ng mga palamuti online tuwing gabi. Ito ang pinakamataas na antas ng gaslighting, ang gawing pabigat ang biktima sa kabila ng lahat ng pang-aabusong dinanas nito. Dahan-dahang itinigil ni Amira ang kanyang paglilinis, ibinaba niya ang basahan at naglakad patungo sa kanyang maliit na kwarto. Nang bumalik siya sa sala, dala na niya ang isang lumang plastik na alkansya na hugis baboy, ang tanging lalagyan ng kanyang ipon na alam ng mga tao sa bahay. Ang kanyang mga mata ay nanluluha isang perpektong pag-arte ng isang kawawang asawang handing ibigay ang huling patak ng kanyang yaman. Inilapag niya ang alkansya sa ibabaw ng mesa sa harap ni na Carlos at Doña Carmen, sabay sabing iyon na lamang ang natitira sa kanya dahil hindi na niya madagdagan gawa ng pagbabayad sa mga gamot at pangangailangan sa bahay. Nagkatinginan sina Stella at Doña Carmen bago sabay na bumuntong hininga ng may halong matinding pagkabigo at pandidiri. Walang sabi-sabing kinuha ni Carlos ang alkansya, itinaas ito ng mataas at inihagis sa sahig ng buong lakas. Ang plastik ay nawasak sa maliliit na piraso at ang mga barya ay nagkalat sa makintab na marmol na sahig. Tiningnan ng mag-asawa ang nakakalat na barya nang may pangiinsulto, tinatawag itong basura at walang kwenta. Ngunit sa likod ng nakayukong ulo ni Amira, isang lihim na ngiti ang namumuo sa kanyang mga labi. Habang pinapanood niya ang mga taong umaapak sa kanyang mga barya, natatawa siya sa isip dahil ang pamilyang ito
na ubuod ng yabang ay walang kamalay-malay na ang pinagtatawanan nila ay siyang nagmamay-ari ng daan-daang milyong piso na bumubuhay sa kanilang ilusyon. Sila ang nagmumukhang payaso sa sarili nilang palabas. Sa gitna ng mapait na panlalait umilaw at nag-vibrate ang telepono ni Carlos sa ibabaw ng mesa. Ang pangalan ni Tito Ramon, ang pangunahing abogado ng kumpanya, ang lumabas sa screen. Agad na nagbago ang timpla ni Carlos. Kinuha niya ang telepono at sinagot ito nang may matinding paggalang umaasang may magandang balitang dala ang abogado upang maayos ang aberya sa bangko. Ngunit sa halip na solusyon ang mga salitang nanggaling sa kabilang linya, ay mas malamig pa sa yelo na tumagos sa buto ni Carlos. Carlos, maganda ka. Gusto ng chairman ng Aurora Fund ng full financial audit sa buong kumpanya mo bago ang ika-40 birthday party mo. Ipapakita niya ang sarili niya sa party at gusto niyang malinaw ang lahat ng libro. Ang salitang audit ay tila isang sumpa na nagpatigil sa paghinga ni Carlos. Nanlaki ang kanyang mga mata at dahan-dahang napaupo sa sofa. Ang mga nawawalang pondo, ang mga pekeng resibo, ang milyon-milyong pisong ginastos niya kay Stella mula sa pondo ng kumpanya, lahat ito ay mabubunyag. Tiningnan ni Carlos ang asawang nakayuko sa mga barya sa sahig, walang kaalam-alam na ang taong nagpapahirap sa kanya ngayon ay ang mismong babaeng nilalait-lait niya sa kanyang harapan. Ang banta ng nalalapit na pag-uusisa sa pananalapi ay nagdulot ng malalim na gulo sa isipan ni Carlos. Magdamag siyang hindi mapakali pabalik-balik sa loob ng kanyang magarang opisina habang pinagpapawisan ng malamig. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na inaayos ang mga pekeng dokumento at resibo. Kasama niya si Stella na sa halip na tumulong ay panay ang reklamo tungkol sa posibleng pagkawala ng kanyang marangyang pamumuhay. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-aalala, nakabuo sila ng isang desperadong plano. Gagamitin nila ang natitirang pondo ng kumpanya at ililipat ito sa isang sekretong account sa labas ng bansa. Ngunit bago nila magawa iyon, kailangan muna nilang alisin ang pinakamalaking sagabal sa kanilang daan tungo sa malayang pamumuhay, si Amira. Habang abala ang dalawa sa pagbubuo ng kanilang masamang binabalak, hindi nila napansin ang bahagyang awang ng pinto ng kusina. Si Amira ay tahimik na nakatayo roon, ang kanyang hininga ay pinipigil upang hindi makatawag ng pansin. Narinig niya ang bawat salita, bawat plano na inilatag ni Stella at Doña Carmen. Ang matanda na puno ng puot at kasakiman ay nagmungkahi na doblehin ang dosis ng gamot na ihahalo sa inumin ni Amira. Layunin nilang tuluyan ng sirain ang isipan nito upang madali itong maitakas at maikulong sa pasilidad para sa mga may sakit sa pag-iisip bago pa man dumating ang araw ng malaking pagdiriwang. Ang mga salitang nanggaling sa bibig ng kanyang biyenan ay tila mga yelong tumagos sa kanyang buto, ngunit hindi natakot ang naramdaman niya, kundi isang matinding pag-iingat at paghahanda para sa nalalapit na laban. Pagbalik ni Amira sa kusina, mabilis siyang kumilos. Inihanda niya ang sariling tasa at ang tasang gagamitin ng kanyang biyenan. Nang marinig niya ang papalapit na yabag ni Doña Carmen, agad niyang itinago ang mga tableta ng matapang na gamot na nakita niya sa isang tagong kabinet at pinalitan ito ng mga simpleng bitamina na kamukhang-kamukha ng kulay at hugis ng orihinal. Nang iabot ng matanda ang inumin, nang may pekeng ngiti at matamis na salita, tinanggap ito ni Amira nang may pagpapakumbaba. Uminom siya, nararamdaman ang mapagmatsyag na tingin ng kanyang biyenan na naghihintay sa epekto ng lason na inaakala nitong nasa loob ng tasa. Ilang sandali pa sinimulan ni Amira ang kanyang pag-arte. Dahan-dahan siyang napahawak sa kanyang ulo, nagkunwaring nawawalan ng balanse. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalituhan bago siya tuluyang bumagsak sa malambot na karpet ng sala. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, iniiwasang ipakita ang anumang bakas ng malay.
Habang nakahiga naramdaman niya ang paglapit ni Stella. Ang amoy ng mamahaling pabango ng kabit ay nanunuot sa kanyang ilong. Yumuko ito at bumulong sa mismong tainga ng inaakalang walang malay na si Amira. Akin na ang lahat, asawang bobo. Bukas na bukas din sa loob ka na ng kulungan ng mga baliw matutulog habang ako ang reyna ng bahay na ito. Ang mga salitang yon ay puno ng pagmamayabang at lason. Ngunit para kay Amira ito ay dagdag lamang sa panggatong ng kanyang determinasyong wasakin silang lahat. Maya-maya pa naramdaman ni Amira ang pag-ilaw ng paligid mula sa headlights ng isang sasakyan na pumarada sa labas ng mansyon. Isang puting van ang sasakyang magdadala sa kanya sa impyernong inihanda ni na Carlos. Narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang pag-uusap ni na Carlos at ng mga lalaking nagmula sa asilo. Ang kanilang mga kamay ay handa ng buhatin ang kanyang walang laban na katawan. Nang biglang naganap ang hindi inaasahan. Ang malaking pinto ng mansyon ay bumukas ng malawak at mula roon ay pumasok si Tito Ramon. Ang kanyang seryosong muka ay nagpapahayag ng awtoridad na hindi maaaring pilitin. Kasunod niya ang ilang empleyado ng bangko na may hawak na makapal na mga folder ng dokumento. Ang biglaang pagdating ng matandang abogado ay nagdulot ng gulat kina Carlos at Doña Carmen. Namutla sila at agad na nagtangkang itago ang presensya ng mga lalaking mula sa asilo. Ang hangin sa sala ay biglang naging mabigat puno ng takot mula sa mga may sala habang si Amira ay patuloy na nakahiga, isang lihim na pag-asa ang nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ligtas siya sa ngayon, ngunit alam niyang ang laban ay papasok na sa pinakamapanganib na yugto. Ang biglaang paglitaw ni Tito Ramon at ng mga kinatawan mula sa bangko ay nagbigay ng isang nakakapasong kaba kina Carlos at Doña Carmen. Mabilis na itinaboy ni Carlos ang mga lalaking nagmula sa pasilidad ng mga may kapansanan sa pag-iisip. Pinapalabas na ang mga ito ay mga simpleng tauhan na mag-aayos ng sirang kagamitan sa labas ng bahay. Ang kanyang mukha ay pilit na gumuhit ng isang magalang na ngiti, kahit pahalata ang panginginig ng kanyang mga tuhod habang inaalok ng upuan ang matandang abogado. Ayon kay Tito Ramon, ang kanyang pagbisita ay isang hindi nakaplanong pagsusuri bago ang formal na pag-audit. Ang mga salitang ito ay tila mga posas na unti-unting isinusuot sa pulso ni Carlos, pinipigilan ang anuman niyang pagtatangka na ilipat ang mga pondo ng kumpanya papunta sa isang tagong account. Habang abala sina Carlos sa pagpapaliwanag ng mga walang kwentang palusot sa harap ng mga kinatawan ng bangko dahang iminulat ni Amira ang kanyang mga mata. Nagpanggap siyang nahihilo at naguguluhan upang mapanatili ang ilusyon na siya ay biktima pa rin ng matapang na gamot. Inalalayan siya ni Doña Carmen paakyat sa kanyang madilim na silid, nagkunwaring nagmamalasakit sa harap ng mga bisita. Ngunit sa pagtalikod ng matanda na iwang nakahiga si Amira, sa kanyang manipis na kutsyon ang kanyang pag-iisip ay mas malinaw at matalas pa kaysa kailanman. Nakaligtas siya sa bingit ng pagkakakulong at ngayon ay may sapat na siyang panahon upang ihanda ang huling bahagi ng kanyang plano. Matapos ang isang mahigpit na pagsisiyasat sa mga dokumento sa ibaba, binalikan ni Tito Ramon si Carlos upang magbigay ng isang napakahalagang anunsyo. Ipinahayag ng abogado na ang chairman ng Aurora Fund ay nakumpirma na ang kanyang pagdalo sa nalalapit na pagdiriwang ng ika-40 kaarawan ng CEO. Ito ang unang pagkakataon na makikilala nila ng personal ang mahiwagang mamumuhunan na bumuhay sa kanilang kumpanya. Ang balitang ito ay nagdulot ng malaking kagalakan at labis na pag-asa kina Carlos at Stella. Iniisip nilang ito na ang pagkakataon upang makuha ang buong tiwala ng chairman at tuluyan ng maging malaya sa kanilang mga pagkukulang sa pananalapi. Kinaumagahan, tila nakalimutan na ni Doña Carmen ang planong ipasok sa asilo si Amira
Dahil mas inuna nila ang paghahanda para sa engrandeng party, inutusan ng matanda si Amira na labhan at plansahin ang lahat ng mabibigat na kurtina ng buong mansyon. Ayon sa kanyang malupit na biyenan, kailangan magmukhang perpekto ang bahay para sa pagdating ng pinakamahalagang bisita at wala ng kwenta ang pagharap ng isang baliw na manugang sa ganoong klaseng tao. Tahimik na tumalima si Amira, buhat ang mabibigat na tela na nagpapabigat sa kanyang mga braso, ngunit sa bawat pagbuhos niya ng tubig upang linisin ang dumi, mas lalo lamang nalilinis ang kanyang pagpapasya. Sa isang pagkakataong naiwan silang dalawa sa kusina, palihim na nag-abot si Tito Ramon ng isang maliit na sobre kay Amira bago ito tuluyang magpaalam. Nang masiguro nilang walang nakatingin ang matandang abogado, ay nagbigay ng isang makahulugang kindat na naghatid ng matinding kaluwagan sa dibdib ng ginang. Ito ang ugnayan ng dalawang taong nagkakaintindihan. Kahit walang salitang binibitawan, isang tahimik na kasunduan na ang araw ng paghuhukom ay itinakda na. Bago matulog ng gabing iyon, hindi sinasadyang dumaan si Amira sa tapat ng bukas na pintuan ng kwarto ni Carlos at Stella. Narinig niya ang masayang pag-uusap ng dalawa tungkol sa kanilang mga plano. Isang pangako ang binitawan ni Carlos na naging musika sa pandinig ni Amira. Ipinangako ng lalaki kay Stella na sa mismong gabi ng pagdiriwang sa harap ng lahat ng bisita at ng mismong chairman ng Aurora, idedeklara niya ang kanilang formal na paghihiwalay sa legal na paraan upang malaya na siyang pakasalan ang kabit na itinuturing niyang reyna. Ang salitang iyon ng pangakong pagpapalaya ay nag-iwan ng kakaibang kaba at kagalakan sa puso ni Amira dahil hindi alam ni Carlos na ang ipinangangako niyang kalayaan ay ang mismong patalim na tatapos sa kanyang sariling buhay. Ang umaga ng ika-40 kaarawan ni Carlos ay dumating na may kasamang mabigat na katahimikan. Sa loob ng mansyon, isang uri ng katahimikan na tila nagbabala ng isang dambuhalang bagyong paparating. Habang ang buong kabahayan ay abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at paghahanda ng mga mamahaling inumin, sa Grand Hall si Amira ay mag-isang gumagalaw sa bawat sulok ng bahay na itinuring niyang kulungan sa loob ng 10 taon. Hawak ang kanyang pamilyar na basahan at balde, dahan-dahan niyang nilinis ang mga muebles, bawat haplos niya sa makinis na kahoy at malamig na marmol ay tila isang huling pamamaalam. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay ay puno ng alaala, ang bawat patak ng kanyang pawis na dumilig sa pundasyon ng bahay na ito, at ang bawat luhang natuyo na sa mga sahig na kanyang kinalimutan. Sa gitna ng kanyang paglilinis, huminto si Amira sa harap ng lababo sa kusina. Tinitigan niya ang kanyang kaliwang kamay, partikular ang gintong singsing na simbolo ng kanyang kasal kay Carlos. Ang singsing na ito, na dati ay kumakatawan sa pag-asa at pangako ng walang hanggang pag-ibig, ay tila isang bakal na kadena na lamang na nagpapabigat sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan, sa isang paraan, na tila naglalabas ng lahat ng sakit, hinubad niya ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang gintong alahas ay dahan-dahang lumapag sa gilid ng malamig na sink, lumikha ng isang mahinang tunog ng bakal sa porselana, bago ito tuluyang nanahimik sa tabi ng sabon. Iniwan niya ito roon hindi bilang isang pag-aari, kundi bilang isang labi ng isang patay na nakaraan. Isang mapait na gunita ang biglang bumisita sa isipan ni Amira habang nakatingin sa malawak na hardin mula sa bintana ng kusina. Tila bumalik ang kanyang diwa 10 taon na ang nakalilipas ang araw na unang beses siyang dinala ni Carlos sa mansyong ito. Naalala niya ang mga matatamis na bulong ng asawa, ang mga pangako na gagawin siyang reyna ng tahanang ito, at ang mga halik na puno ng pagkukunwari. Noong mga panahong yon, naniwala siya na ang pag-ibig ay sapat na upang malampasan ang anumang hirap. Hindi niya akalain na ang mansyong ipinangako sa kanya ay magiging isang magarang libingan para sa kanyang mga pangarap, kung saan ang tanging papel niya
ay maging isang aninong tagapaglinis ng dumi ng iba. Nabalik lamang ang diwa ni Amira nang marinig niya ang mabibigat na yabag ni Doña Carmen na papasok sa kusina. Ang matanda ay nakasuot na ng isang mamahaling seda na bestida, kumikinang ang mga perlas sa leeg nito, habang si Amira ay nananatiling suot ang kanyang pinakalumang uniforme ng katulong na may mantsa pa ng Clorox. Tiningnan siya ng kanyang biyenan nang may matinding pandidiri bago nagsalita ng may halong babala. Make sure everything is spotless, Samuel Amira. Ang chairman ng Aurora Fund ay isang napaka-importanteng tao. Ayaw kong makita ka sa hall mamaya na ganyan ang itsura. Masyadong mababa ang antas mo para humarap sa mga bisita ni Carlos. Manatili ka rito sa kusina at lumabas ka lang kapag kailangang magsilbi ng pagkain. Don't you dare embarrass us in front of the chairman. Ang maautoridad na utos ni Doña Carmen habang inaayos ang kanyang buhok sa harap ng salamin. Opo, ma. Masusunod po ang tanging sagot ni Amira nang hindi tumitingin sa matanda. Ang kanyang tinig ay mahinahon, walang bakas ng galit dahil alam niya na ang uniformeng suot niya ngayon, ang huling disguise na gagamitin niya bago ang lahat ay mabago. Ang bawat pang-aalipusta ng matanda ay tila mga huling piraso ng panggatong sa apoy na handa ng tumupok sa lahat ng kanilang kasinungalingan. Nang umalis ang matanda, lumapit si Amira sa isang malaking salamin sa dulo ng pasilyo. Kinuha niya ang isang basang bimpo at maingat na pinunasan ng dumi at alikabok sa kanyang mukha. Sa likod ng pagod na mga mata at kupas na uniforme, nakita niya ang isang babaeng hindi na natatakot sa dilim. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang maawaing asawa ni Carlos, kundi ang arkitekto ng paparating na hustisya. Tinitigan niya ang sarili niyang refleksyon nang matagal tila kinikilala muli ang tunay na Amira na itinago niya sa loob ng isang dekada. Isang matatag na determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata, isang liwanag na mas matindi pa kaysa sa anumang alahas ni Doña Carmen. Handang-handa na siya sa pagsapit ng gabi, ngunit isang tanong ang nanatiling nakabitin sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang naglalakihang pinto ng Grand Hall. Handa na nga ba siyang harapin ang bawat emosyong sasabog kapag ang katotohanan ay tuluyan ng nalantad sa harap ng mundong humamak sa kanya? Nagliliwanag ang buong Grand Hall sa ilalim ng dambuhalang mga chandelier kung saan ang kinang ng mga hiyas ay nakikipagpaligsahan sa tunog ng malambing na musika ng orkestra. Ngunit sa gitna ng karangyaan at kasiyahan ng ika-40 kaarawan ni Carlos, si Amira ay naglalakad ng nakayuko-bitbit ang isang mabigat na tray ng mga inuming kristal. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay sinusundan ng mga mapanghusgang sulyap at mahihinang bulungan mula sa mga panauhin. Para sa kanila, siya ay isang dungis sa gitna ng kagandahan, isang aninong hindi nararapat naroroon sa ganoong klaseng kaganapan. Ang kanyang kupas na uniforme ay tila isang sampal sa lahat ng naroroon, ngunit wala silang kamalay-malay na ang babaeng hinahamak nila ang dahilan kung bakit may hawak silang baso ng mamahaling alak. Nang dumaan si Amira, sa harap ng mesa ni na Carlos at Stella, isang mabilis na pagkilos ang ginawa ng dalaga. Sinadya ni Stella na iunat ang kanyang paa upang patirin ang naglalakad na ginang. Nawalan ng balanse si Amira at ang tray na hawak niya ay mabilis na bumulusok patungo sa marmol na sahig. Ang pagtama ng mga basyong kristal sa matigas na ibabaw ay lumikha ng isang matalim at nakakabasag taingang ingay ng pagkabasag na naging sanhi ng panandaliang paghinto ng musika at usapan. Ang bawat piraso ng basag na kristal ay tila sumasalamin sa durog na dignidad ni Amira habang ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanyang pagkakaluhod sa gitna ng kalat. Hindi pa man nakakabangon ang kaawa-awang asawa, mabilis na lumapit si Doña Carmen, bitbit ang isang balde na kanina pa nakahanda sa gilid. Isang dambuhalang buhos
ng maduming tubig na panlinis na may halong dumi mula sa sahig. At matapang na amoy ng Clorox ang bumalot sa buong katawan ni Amira mula ulo hanggang paa. Ang lamig ng tubig ay tila libu-libong karayom na bumaon sa kanyang balat. Pati sahig hindi mo malinis ng maayos, salot ka talaga sa bahay na ito. Look at what you've done to the party. Ang matinis na sigaw ng matanda na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Kasunod ang malakas at mapang-uyam na tawanan ng mga panauhin na tila nanonood ng isang nakakatawang palabas sa telebisyon. Lumapit si Carlos, ang kanyang muka ay puno ng puot at kawalan ng pakiramdam na tila hindi niya asawa ang babaeng kasalukuyang sinesermonan sa harap ng publiko. Dinukot niya ang isang makapal na sobre mula sa loob ng kanyang coat at inihagis ito ng buong lakas sa basang mukha ni Amira. Ang pagtama ng mga papel sa kanyang pisngi ay nag-iwan ng isang mahapdi na pakiramdam bago ito bumagsak sa maduming tubig sa kanyang paanan. Pirmahan mo yan at lumayas ka rito sa harap ko. I've had enough of you. Wala kang kwentang asawa at hinding-hindi kita kailangan sa buhay ko para maging matagumpay. Ang malamig at walang awang deklarasyon ng lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay, pagtitiis at katalinuhan. Pinunasan ni Amira ang maduming tubig na humaharang sa kanyang paningin gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri. Ang kanyang puso ay tila tumigil na sa pagtibok sa sobrang sakit, ngunit sa gitna ng matinding kahihiyan, isang kakaibang lakas ang biglang gumapang sa kanyang sistema. Inabot niya ang ballpen na inaalok ni Stella nang may kasamang mapanuksong ngiti. Sa gitna ng basag na kristal, sa ilalim ng mga matang puno ng pangungutya, idiniin ni Amira ang ballpen sa basang papel. Ang bawat hagod ng tinta ay tila isang huling hininga ng kanyang nakaraan. Nang matapos siyang pumirma, dahan-dahan siyang tumayo. Hindi alintana ang tubig na pumapatak mula sa kanyang buhok at damit. Tumingala siya at tinitigan si Carlos ng diretso sa mga mata, isang tinging puno ng lalim na hindi maarok at isang nakakakilabot na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, ang malalaking pinto ng Grand Hall ay mabilis na bumukas nang malawak na lumikha ng isang malakas na paghampas ng kahoy sa pader na nagpatinigil sa tawanan ng lahat. Ang malakas na bugso ng hangin mula sa labas ay tila nagdala ng isang bagong kapangyarihan sa loob ng silid. Isang matinding kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni Carlos habang ang lahat ng mata ay nakalingon sa pintuan, naghihintay kung sino ang nakatakdang pumasok upang baguhin ang daloy ng gabi at kung ang ngiting nakita niya sa labi ni Amira ay ang huling babala bago ang kanyang tuluyang pagkawasak. Ang katahimikan sa loob ng Grand Hall ay naging nakakabingi matapos bumukas ang dambuhalang pinto. Ang musika ay tuluyang namatay at ang bawat panauhin ay tila naging mga estatwa habang pinagmamasdan ang pagpasok ni Tito Ramon. Hindi siya nag-iisa. Kasunod niya ang 8 lalaking nakasuot ng itim na suit. Ang kanilang mga tindig ay naglalabas ng isang awtoridad na nagpatahimik maging sa mga pinakamayayabang na negosyante sa silid. Ang bawat paghakbang ng kanilang mga sapatos sa makintab na sahig ay lumilikha ng isang matibay at seryosong tunog na tila nagbibilang ng mga huling sandali ng karangyaan sa loob ng mansyong yon. Mabilis na kumilos si Carlos, ang kanyang mukha ay biglang nagliwanag sa pag-asa sa gitna ng kanyang pagkahiya kanina. Patakbo siyang sumalubong kay Tito Ramon, yumuyuko ng bahagya, bilang tanda ng matinding paggalang na hindi niya kailanman ipinakita sa kanyang asawa. Attorney: Ramon, salamat at dumating kayo. Kanina pa po namin kayo hinihintay. Nasaan po ang chairman ng Aurora Fund? Gustong-gusto ko na po siyang makilala at pasalamatan sa lahat ng tulong niya sa kumpanya ko. Ang masiglang wika ni Carlos habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan, umaasang papasok ang isang matandang lalaki.
o isang bilyonaryong kasing antas ng kanyang mga pangarap. Ngunit tila hindi siya narinig ni Tito Ramon. Nilagpasan lamang ng abogado si Carlos ng walang kahit anong sulyap. Isang pagkilos na nagdulot ng pagtataka at bulungan sa mga bisita. Naglakad ang matanda patungo sa gitna ng silid kung saan nakatayo ang basang-basang si Amira na babalot pa rin ng maduming tubig at ang paanan ay napapaligiran ng mga basag na kristal. Sa harap ng lahat sa gitna ng mga taong humamak at nagtawa sa ginang, ang batikang abogado ay huminto at yumukod ng halos 70 degree. Ang kanyang boses ay malakas at dopyado sapat na upang marinig hanggang sa pinakadulo ng silid. Nakahanda na po ang lahat, Madam Chairman. Ang bawat dokumento ay pirmado na at ang bawat utos nyo ay naipatupad na sa loob lamang ng huling 10 minuto. Isang serye ng pigil na paghinga ang bumalot sa buong silid. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Carlos Stella at Doña Carmen. Ang kulay sa kanilang mga muka ay mabilis na naglaho na palitan ng isang maputlang kulay na tila sa isang bangkay. Hindi naghintay si Tito Ramon ng anumang sagot mula sa kanila at muling nag-anunsyo ng mas malakas ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan para sa imperyo ni Carlos. Ayon sa formal na utos ni Chairman Amira ng Aurora Fund, ang lahat ng pondo na nagkakahalaga ng 500 milyong piso na kasalukuyang nakapuhunan sa kumpanya ng mga Salazar ay binabawi na sa oras na ito. Dahil sa kakulangan ng liquidity at mga natuklasang pandaraya sa audit, idinedeklara na ang kumpanya ni Carlos Salazar na opisyal na bangkarote simula sa segundong ito. Ang mga salitang iyon ay tila isang dambuhalang pader na gumuho sa ibabaw ni Carlos. Napakapit siya sa gilid ng mesa upang hindi tuluyang matumba ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding hindi paniniwala habang nakatingin sa asawang tinawag niyang walang kwenta. Si Stella ay napaatras ang kanyang muka ay puno ng takot at pagkalito. Habang si Doña Carmen ay tila nawalan ng boses ang kanyang kamay, ay nakahawak sa kanyang dibdib na tila hirap huminga. Sa gitna ng kaguluhang ito, dahan-dahang lumapit si Amira kay Carlos. Ang tubig na pumapatak mula sa kanyang damit ay lumilikha ng maliliit na guhit sa sahig, ngunit ang kanyang tindig ay mas matuwid pa kaysa sa sinumang reyna. Hawak ang basang papeles ng divorce na inihagis sa kanya kanina. Dahan-dahan niya itong itinaas at inihagis pabalik sa mukha ni Carlos. Ang mga pahina ay bahagyang humampas sa pisngi ng lalaki bago kumalat sa sahig. Salamat sa paglaya ko, Carlos. 10 taon mong inisip na ikaw ang nagmamay-ari sa akin, ngunit sa loob ng 10 taong iyon, ako ang bumubuhay sa bawat hininga ng kumpanyang ipinagmamalaki mo. Ang mahinahon ngunit matalim na wika ni Amira. Ang bawat salita ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa pagmamalaki ng kanyang asawa. Tinalikuran niya ang lalaking na ngayoy isa ng pulubi sa harap ng sariling mga bisita. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sinubukan ni Stella na palihim na lumabas patungo sa gilid ng hall. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anumang paraan upang makatakas sa kahihiyan at sa paparating na gulo. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang hawakan ng pinto, ang mga ito ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi mga bodyguard, kundi mga pulis na nakasuot ng uniforme ang humarang sa kanyang daan. Ang kinang ng mga posas sa kanilang bewang ay tila isang huling paalala na ang gabi ng pagdiriwang ay opisyal na naging gabi ng paniningil at walang sino man sa kanila ang makakatakas sa anino ng katarungang matagal na nilang kinalimutan. Ang gulo sa loob ng Grand Hall ay tila isang daluyong na humampas sa pampang, mabilis na winawasak ang bawat bakas ng pekeng karangyaan na ipinundar ni na Carlos. Ang mga panauhin na kanina ay nagtatawanan at humahamak kay Amira ay mabilis na nag-alisan iniiwan ang pamilyang Salazar sa gitna ng kanilang sariling pagkaguho. 2 pulis ang lumapit kay Carlos. Ang malamig na bakal ng mga posas
ay dahan-dahang humapit sa kanyang mga pulso, isang tunog ng pagsuko na tila mas malakas pa sa anumang sigaw. Nanatiling nakatulala, si Carlos ang kanyang mga mata ay walang buhay habang dinarama ang bigat ng katotohanang ang lahat ng fraud at pandarayang ginawa niya upang mapanatili ang kanyang estado ay tuluyan ng nabuksan sa harap ng batas. Sa kabilang bahagi ng silid si Doña Carmen ay tila nawalan ng lahat ng kanyang pagmamataas. Ang matanda ay walang pakialam sa kanyang mamahaling seda na bestida habang mabilis itong lumuhod sa basang sahig sa mismong paanan ni Amira. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na humahawak sa laylayan ng basang damit ng kanyang manugang. Ang kanyang mukha ay puno ng luha at desperasyon, pilit na ginagamit ang huling sandata na alam niyang tatalab sa isang taong may busilak na puso, ang utang na loob. Amira anak, maawa ka. Pinakain kita, pinatira kita sa bahay na ito noong wala kang matuluyan. Anak ka na namin. Huwag mo namang gawin ito sa amin. Utang na loob, bawiin mo ang lahat ng sinabi mo. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Ang paos na pagsusumamo ni Doña Carmen, ang bawat salita ay tila isang lason na binalot sa asukal. Tiningnan siya ni Amira nang may malalim na katahimikan. Walang bakas ng galit sa kanyang mga mata, tanging isang malawak na pagkapagod at pait. Dahan-dahang inialis ni Amira ang kamay ng matanda sa kanyang damit, isang banayad na pagkilos na tila pagputol sa huling sinulid na nag-uugnay sa kanila. Binayaran ko na ang konting kaning ipinakain niyo sa akin, Doña Carmen. Binayaran ko yon ng 10 taong buhay ko, ng 10 taong pangaalipusta, at ng bawat luhang pumatak habang kinukuskus ko ang inyong mga sahig. Quits na tayo. Hindi na ako ang Amira na maaari niyong ituring na alipin dahil lamang sa isang lumang pabor. Ang mahinahon, ngunit matatag na sagot ni Amira. Ang bawat salita ay tila isang hatol na nagpatahimik sa pagsusumamo ng matanda. Samantala, si Stella ay hindi rin nakatakas sa katarungan. Habang dinadampot siya ng mga pulis ang kanyang pagiging reyna, ay mabilis na naglaho at napalitan ng isang kalunos-lunos na histerya. Sinimulan niyang isigaw ang bawat lihim ni Carlos, itinuturo ang lalaki bilang utak ng lahat ng pandaraya. Isinusuka ang bawat piraso ng katapatang dati niyang ipinangangako. Ang kanyang boses ay puno ng puot, sumisigaw, na ginamit lamang siya ni Carlos at wala siyang kinalaman sa anumang nakaw na yaman. Ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin lamang sa harap ng mga ebidensyang hawak ni Tito Ramon. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Amira habang pilit na isinasakay sina Carlos at Stella sa naghihintay na sasakyan ng mga pulis sa labas ng mansyon. Ang asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ay nagbibigay ng isang kakaibang kulay sa madilim na gabi, tila mga huling kislap ng isang imperyong itinayo sa buhangin. Pinanood ni Amira ang dahan-dahang paglayo ng mga sasakyan. Ang mga pulang ilaw nito ay unti-unting naging maliliit na tuldok sa gitna ng dilim hanggang sa tuluyan na itong lamunin ng gabi. Walang nangiti sa mga labi ni Amira. Walang halakhak ng tagumpay. Tanging isang malalim at mahabang paghinga ang kumawala sa kanyang dibdib, isang paghinga na tila naglalabas ng lahat ng lason at sakit na itinago niya sa loob ng isang dekada. Ang paghihiganti ay hindi nagbigay sa kanya ng matinding kaligayahan, ngunit nagbigay ito ng isang bagay na mas mahalaga, kapayapaan. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakabingi, kundi tila isang banayad na yakap ng kalayaan. Sa kabila nito, habang nakatayo sa gitna ng basang hall, isang malaking katanungan ang nananatiling nakabitin sa hangin. Ngayong wala na ang mga aninong humahabol sa kanya, saan na siya dadalhin ng kanyang mga paa sa isang mundong hindi na niya kailangang pagsilbihan? Ang lamig ng rehas ay tila nanununuot sa bawat buto ni Carlos habang nakaupo siya sa isang sulok ng madilim na selda.
Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap, kung saan ang tanging naririnig niya ay ang dahan-dahang pagbagsak ng tubig. Mula sa tumatagas na tubo sa kisame, lumilikha ng isang mabigat at nakakabagot na ritmo sa gitna ng katahimikan. Wala na ang kanyang mga mamahaling coat, wala na ang bango ng kanyang imported na pabango, at higit sa lahat, wala na ang mga taong dati ay nakapalibot sa kanya upang sumipsip sa kanyang yaman. Sinubukan niyang tawagan ang lahat ng kanyang mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, ngunit ang bawat tawag niya ay tila hangin na walang patutunguhan. Tinalikuran siya ng lahat sa sandaling nalaman nilang wala na siyang kahit isang sentimo sa kanyang pangalan. Samantala, sa isang masikip at maingay na eskinita, sa gilid ng syudad, si Doña Carmen ay pilit na nakikipagsiksikan sa isang maliit at barong-barong na silid. Ang amoy ng kanal at ang ingay ng mga nag-aaway na kapitbahay ay tila isang walang katapusang parusa para sa isang babaeng dati ay naninirahan sa isang palasyo. Ang kanyang mga kamay na dati ay pinalalamutian ng mga mamahaling diamante ay ngayoy puno na ng sugat at dumi mula sa paglilipat ng kanyang mga natitirang kagamitan. Ang mga tao sa paligid na dati ay hiyang-hiya sa kanyang presensya ay ngayoy panay ang hagikhik at bulungan habang pinapanood ang kanyang pagbagsak. Ang bawat sulyap nila ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang natitirang pagmamataas, isang paalala na sa mundong ito, ang gulong ng palad ay hindi humihinto sa pag-ikot. Habang pilit na pinupunasan ng matanda ang maruming sahig ng kanyang bagong tirahan, gamit ang isang piraso ng basahan, napansin niya ang himulmol at pamilyar na kulay ng tela. Nang ilapit niya ito, sa liwanag ng isang maliit na bumbilya, nakilala niya ang telang iyon. Ito ang lumang duster ni Amira na minsan niyang itinapon sa basurahan dahil amoy katulong daw ito. Ang duster na ito na dati ay itinuring niyang dumi ay siya na palang tanging malinis na bagay na natitira sa kanyang paligid upang gamiting pamunas. Isang mapait na katotohanan ang biglang gumuhit sa kanyang isipan at nagpabigat sa kanyang dibdib. Napagtanto niya na ang babaeng itinuring niyang alipin at walang kwenta ang tanging nagbigay ng kaayusan at dangal sa kanyang buhay, at ngayong wala na si Amira, tanging dumi at kalungkutan na lamang ang natitira sa kanya. Hindi rin nakaligtas si Stella sa matalas na paningin ng publiko. Ang bawat pahayagan at tabloid ay puno ng kanyang mga larawan habang dinadampot ng pulis. May mga pamagat na tumutulig sa kanyang pagiging gold digger at kasabwat sa pandaraya. Ang kanyang reputasyon na matagal niyang iningatan ay gumuho sa loob lamang ng isang gabi. Wala nang kumpanyang tatanggap sa kanya at ang mga lalaking dati ay naghahabol sa kanyang ganda ay ngayoy diring-diri sa kanyang pangalan. Ang kanyang buhay na itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng nilamon ng katotohanan, iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng kahihiyang siya rin ang nagtanim. Isang hapon, habang si Carlos ay nakatitig sa kawalan mula sa likod ng rehas, narinig niya ang mabibigat na yabag ng isang gwardya na tumigil sa harap ng kanyang selda. May hawak itong isang maliit na puting sobre na may maayos na sulat kamay sa labas. Iniabot ito ng gwardya sa pagitan ng mga bakal nang walang imik. Ramdam ni Carlos ang panginginig ng kanyang mga kamay habang kinukuha ang sobre. Alam niya ang sulat kamay na yon. Iyon ang sulat kamay na dati ay gumagawa ng mga listahan ng bibilhin sa palengke at naglilista ng kanyang mga schedule. Isang matinding kaba at pait ang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Habang dahan-dahang binubuksan ang sobre, nagtatanong sa sarili kung anong huling salita ang nais iparating ng babaeng sinira niya ang buhay, ngunit sa huli ay siyang sumira sa kanyang mundo. Dahan-dahang binuksan ni Carlos ang sobre habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa loob ng madilim na selda. Ang bawat pagpunit sa papel ay tila pagpunit din sa kanyang natitirang pag-asa.
Sa loob nito, hindi siya nakakita ng mahabang sulat ng pag-ibig o galit. Sa halip bumagsak sa kanyang kandungan ang isang lumang calling card ng bangko at isang mahabang listahan ng lahat ng kanyang mga pagkakautang mula sa mga sangla ng bahay hanggang sa mga pautang na ginamit niya para sa luho ni Stella. Sa ibabang bahagi ng papel, may isang maikli ngunit matalim na pangungusap na nakasulat sa pamilyar na tinta ni Amira. Ito ang tunay mong halaga. Ang mga salitang iyon ay tila isang dambuhalang bigat na dumurog sa kanyang dibdib. Humagulgol si Carlos, ang kanyang mga luha ay pumatak sa listahan ng mga utang na hindi niya kailanman mababayaran, na pagtatanto na kung walang Amira na sumasalo sa kanya ang kanyang buong pagkatao ay isa lamang rurok ng kawalan at kahihiyan. Habang ang kanyang dating asawa ay nalulunod sa pagsisisi, si Amira naman ay muling tumuntong sa mansyon ng mga Salazar sa huling pagkakataon. Ang malaking bahay na dati ay puno ng ingay at panlalait ay nababalot na ngayon ng makapal na alikabok at katahimikan. Hindi siya rito bumalik bilang isang katulong na may hawak na basahan, kundi bilang ang tunay na may-ari na nagproseso ng foreclosure nito. Naglakad siya sa gitna ng sala, pinagmamasdan ang bawat sulok na naging saksi sa kanyang mga sakripisyo. Ang bawat hakbang niya ay tila isang pagbura sa mga bakas ng kanyang nakaraan. Pinirmahan niya ang huling dokumento na maglilipat ng pagmamay-ari ng bahay sa isang bagong pamilya, isang formal na pagputol sa huling kadenang nag-uugnay sa kanya sa pangalang Salazar. Nagtungo si Amira sa opisina ni Tito Ramon upang formal na ilipat ang pamamahala ng Aurora Fund sa matandang abogado. Ang kanyang desisyon ay pinal. Gusto niyang mamuhay ng tahimik malayo sa mga numero stock market at sa mapanghusgang mata ng lipunan ng Makati. Sa bawat dokumentong ibinibigay niya kay Tito Ramon, nararamdaman niya ang unti-unting pagpagaan ng kanyang pakiramdam. Ang matanda ay tiningnan siya ng may paghanga at bahagyang lungkot. Alam na ang ibon na matagal na nakakulong ay handa na sa kanyang malayang paglipad. "Be happy, Amira. You've earned this peace," ang mahinang wika ng abogado habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang kamay bilang huling pamamaalam. Dumating ang oras ng kanyang pag-alis. Sa gitna ng mataong airport, nakatayo si Amira, bitbit ang isang simpleng maleta, ang parehong maleta na dala niya nang una siyang pumasok sa bahay ni Carlos 10 taon na ang nakararaan. Walang mamahaling gown, walang diamante, tanging ang kanyang mga simpleng damit at ang muling nabuong pagkatao ang kanyang dala. Ang bawat paghakbang niya patungo sa boarding gate ay tila isang pagtakas mula sa isang mahabang panaginip na puno ng bangungot. Ang kanyang puso ay payapa, walang galit na natitira dahil ang tunay na paglaya ay nagsisimula sa paglimot sa mga taong sumira sa iyo. Bago siya tuluyang lumabas ng mansyon kanina, may isang huling bagay siyang ginawa. Inilagay niya ang kanyang lumang walis tambo sa tapat ng pinto, nakasandal sa makintab na kahoy. Isang simbolo na tapos na ang kanyang tungkulin bilang tagalinis ng dumi ng ibang tao. Ang pag-iwan niya sa gamit na yon ay ang kanyang huling pahayag na ang Amira na alipin ay patay na at ang Amira na malaya ay isinilang na muli. Habang nakaupo sa loob ng eroplano at pinagmamasdan ang malalambot na ulap sa labas ng bintana, naramdaman ni Amira ang pag-upo ng isang lalaki sa kanyang tabi. Isang estranghero na may mahinahong presensya. Napansin ng lalaki ang isang huling butil ng luha na dahan-dahang gumuhit sa pisngi ni Amira, luha ng kaligayahan at hindi ng sakit. Nang walang imik, kinuha ng lalaki ang isang malinis na panyo at inialok ito sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang uri ng kabutihang matagal nang hindi nararanasan ni Amira. Tinanggap niya ang panyo nang may maliit na ngiti. Ang paglipad ng eroplano ay tila ang pagsisimula ng isang bagong kabanata kung saan ang bawat patak ng luha ay hindi nasasayangin sa mga taong walang halaga, kundi para sa isang bagong simula na naghihintay sa kanya sa kabila ng dulo ng mga ulap.
Fuego, lumipas ang 6 na buwan nang tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga sugat ng nakaraan. Sa malayong dalampasigan ng Palawan, kung saan ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang uyayin ng kapayapaan, matatagpuan ang isang maliit na pamayanan na tinawag ni Amira na Aurora's Haven. Hindi ito isang magarang gusali na gawa sa malamig na semento, kundi isang mainit na tahanan para sa mga kababaihang tulad niya ay dumanas ng bagsik ng pang-aabuso at kawalan ng pag-asa. Dito ang bawat sulok ay hindi amoy Clorox o sibuyas, kundi ang preskong samyo ng dagat at ang halimuyak ng mga namumukadkad na ligaw na bulaklak sa hardin. Nakasuot si Amira ng isang simpleng puting bestida na malayang winawagayway ng hanging dagat. Naglalakad siya ng nakayapak sa mainit at pino na buhangin, dinarama ang bawat butil nito sa kanyang mga talampakan, isang kalayaang matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Wala na ang panginginig ng kanyang mga kamay, wala na ang takot sa bawat yabag na kanyang naririnig. Ang kanyang mukha na dati ay balot ng lungkot at pagod ay ngayon nagliliwanag sa ilalim ng ginintuang sikat ng hapon. Ang bawat guhit ng ngiti sa kanyang mga labi ay tunay at hindi na kailangang ipilit para sa kapakanan ng iba. Sa gitna ng isang mahabang mesa sa ilalim ng mga puno ng niyog, naroon ang grupo ng mga kababaihang bahagi ng kanyang foundation. Nagtatawanan sila habang nagtuturo si Amira ng mga paraan kung paano gumawa ng mga produktong gawa sa likas na yaman ng isla. Ang kanyang malakas na halakhak ay sumasabay sa himig ng hangin, isang tunog ng kagalakan na hindi niya nagawa sa loob ng 10 taon. Ito ang tunay na tagumpay para sa kanya, hindi ang makitang nagdurusa ang mga nanakit sa kanya, kundi ang makitang bumabangon ang mga taong tulad niya ay itinuring na walang kwenta ng mundong ito. Ngunit sa gitna ng kanilang masayang pagtitipon, napansin ni Amira ang isang bagong dating na babae sa bungad ng kanilang hardin. Ang babae ay tila isang aninong naliligaw sa gitna ng liwanag. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at may mga bakas ng pasa sa kanyang mga braso na pilit niyang itinatago. Dahan-dahang tumayo si Amira at lumapit sa kanya. Ramdam niya ang panginginig ng katawan ng babae nang bahagya niyang hawakan ang kamay nito. Ang lamig ng kamay ng estranghero ay tila nagpabalik kay Amira sa madilim niyang kusina sa Makati. Sabi nila, wala daw akong kwenta, na wala akong mapupuntahan dahil wala akong alam gawin kundi ang magsilbi sa kanila. Ang basag na boses ng babae habang dahan-dahang tumutulo ang kanyang mga luha sa buhangin. Ang bawat salitang binitawan nito ay tila isang echo ng nakaraan ni Amira, isang paalala ng lason na itinanim ni Carlos at Doña Carmen sa kanyang isipan. Huminga ng malalim si Amira at hinigpitan ang hawak sa kamay ng babae. Tiningnan niya ito nang diretso sa mga mata, ang kanyang tingin ay puno ng determinasyon at pag-unawa. Hindi totoo yan. Dito ikaw ang pinakamahalaga. Ang bawat luhang pumatak sa'yo ay magsisilbing pataba sa bagong buhay na itatanim mo rito. Walang sino man ang may karapatang magsabi sa'yo kung ano ang iyong halaga dahil ikaw mismo ang lilikha nito. Sa sandaling iyon, ang huling sikat ng araw ay unti-unting lumulubog sa abot-tanaw, nag-iiwan ng isang makulay na langit na kulay lila at kahel. Ang pagyakap ni Amira sa babaeng hindi niya kakilala ay isang simbolo ng kanyang ganap na paglaya. Napagtanto niya na ang lahat ng pasakit na dinanas niya ay may mas malalim na layunin, ang maging liwanag para sa mga taong nasa kadiliman pa rin. Habang dahan-dahang humuhupa ang iyak ng babae sa kanyang balikat, isang katanungan ang muling sumagi sa isipan ni Amira. Sapat na ba ang katahimikang natagpuan niya rito upang tuluyan nang ibaon ang bawat alaala ng lalaking minsan niyang minahal ng higit sa kanyang sarili? Sa gitna ng dahan-dahang paghupa ng mga luha ng babaeng nasa kanyang yakap, dinala siya ni Amira sa loob ng maliit na dampa
upang bigyan ng mainit na inumin. Ang bawat haplos ni Amira sa likod ng babae ay puno ng pagkalinga, isang uri ng pag-aalaga na hindi niya kailanman natikman sa loob ng 10 taon sa mansyon ng mga Salazar. Pinanood ni Amira ang unti-unting pagbabalik ng liwanag sa mga mata ng estranghero habang ibinabahagi niya ang kanyang sariling kwento, hindi bilang isang biktima na dapat kaawaan, kundi bilang isang matagumpay na mandirigma na dumaan sa apoy upang mahanap ang kanyang tunay na ginto. Ikinuwento niya ang bawat sulyap ng pangungutya, bawat sampal ng tadhana, at kung paano niya ginamit ang bawat piraso ng kanyang durog na puso upang bumuo ng isang imperyong hindi kayang buwagin ng anumang lason. Nang sumapit ang malalim na gabi, nagtipon-tipon ang lahat ng kababaihan sa Aurora's Haven sa tapat ng dalampasigan. Ang mga dila ng apoy mula sa isang malaking siga ay sumasayaw sa gitna ng kadiliman, naglalabas ng init na tila yumayakap sa bawat isa sa kanila habang ang usok ay dahan-dahang umaakyat patungo sa malawak na kalangitan na puno ng bituin. Ang bawat isa ay may hawak na piraso ng papel kung saan nakasulat ang kanilang mga pinakamasakit na alaala, mga pangalang nais na nilang limutin, at mga salitang naging kadena sa kanilang mga pangarap. Sa harap ng lumalagablab na apoy nakatayo si Amira na may hawak na isang tupi at basang papeles, ang kopya ng kanyang divorce papers na naging saksi sa huling pagtataksil ni Carlos. Tinitigan ni Amira ang papel sa kanyang kamay. Naroon ang pangalan ng lalaking minsan niyang itinuring na mundo, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagtangis sa loob ng 1 dekada. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang nararamdamang galit, wala na ang pait na dating sumasakal sa kanyang lalamunan. Ang tanging naroon ay ang isang malalim na pasasalamat sa sakit dahil kung hindi dahil sa dilim na ibinigay nito, hindi niya kailanman matatagpuan ang sarili niyang liwanag. Dahan-dahan niyang inihulog ang papel sa gitna ng nagbabagang siga. Pinanood niya ang paglamon ng apoy sa bawat letra. Ang bawat salita ay unti-unting naging itim na abo hanggang sa tuluyan itong mawala sa paningin. Ang bawat piraso ng abo na nilipad ng hanging dagat patungo sa madilim na karagatan ay tila naging maliliit na bituin na kumislap bago tuluyang naglaho. Kasabay ng pagkawala ng huling piraso ng papel ay ang ganap na pagpapasya ni Amira na ang kanyang nakaraan ay wala ng kapangyarihan sa kanyang hinaharap. Tumingala siya sa langit, huminga ng malalim at naramdaman ang isang kakaibang uri ng kabuuan sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay hindi na bakas ng hirap kundi mga pilat ng tagumpay na nagpapatunay na siya ay buhay malaya at karapat-dapat na mahalin. Habang ang mga kababaihan sa kanyang paligid ay nagsisimula ng mag-awitan ng mahina at masaya, nanatili si Amira na nakatitig sa abot-tanaw kung saan ang dagat at langit ay tila nagtatagpo. Ang pagkapayapa ng kanyang kaluluwa ay mas matamis pa kaysa sa anumang tagumpay na nakamit niya sa mundo ng pananalapi. Napagtanto niya na ang tunay na paghilom ay hindi matatagpuan sa pagtakas, kundi sa pagharap sa sakit ng may ngiti. Sa gitna ng malamig na simoy ng gabi, isang huling katanungan ang dahan-dahang lumutang sa kanyang isipan. Habang pinagmamasdan ang sumisikat na buwan, handa na nga ba siyang muling buksan ang kanyang puso, hindi na upang maging alipin ng sinuman, kundi upang maging reyna ng sarili niyang mundo na puno ng pag-asa at bagong simula. Makalipas ang 3 taon ang bawat sandali sa buhay ni Amira ay naging tila isang tula ng katahimikan at pag-asa. Isang umaga, habang naghahanda siya ng almusal sa kanyang maliit na beranda na nakaharap sa asul na dagat, isang balita sa radyo ang dahan-dahang kumuha ng kanyang atensyon. Ang tinig ng tagapagbalita ay nagkuwento tungkol sa paglaya ng isang lalaking nagngangalang Carlos Salazar matapos pagsilbihan ng kanyang parusa, na ngayoy namumuhay na lamang bilang isang hamak na tindero sa isang maliit na palengke sa probinsya. Sa pagbanggit ng pangalang iyon na dati ay nagpapabilis
Sa tibok ng kanyang puso, sa takot at sakit, huminto sandali si Amira sa kanyang ginagawa. Tumingin siya sa malayo sa abot tanaw, kung saan ang langit at dagat ay naghahalikan at naramdaman niya ang isang pambihirang katahimikan sa kanyang dibdib. Wala ng kurot, wala ng galit at wala ng pait na gumuhit sa kanyang mukha. Pinatawad na niya ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat ang mga nanakit sa kanya, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa sa isang buhay na walang anumang bigat ng puot. Ang Aurora's Haven ay ganap na ring namulaklak bilang isang malawak na komunidad. Ang bawat dampa rito ay naging saksi sa muling pagkabuhay ng mga pangarap ng maraming kababaihan. Naglakad si Amira patungo sa isang malaking puno ng nara sa gitna ng foundation, ang kanyang paboritong lugar kung saan tanaw niya ang buong paligid. Isinandal niya ang kanyang likuran sa magaspang at matibay na katawan ng puno habang pinapanood ang mga batang naglalaro at nagtatakbuhan sa damuhan nang may malalakas na halakhak na tila musika sa kanyang pandinig. Ang bawat tawa ng mga bata ay tila isang muling pagtibok ng kanyang sariling puso na matagal na naging bato dahil sa dusa. Dito sa ilalim ng init ng araw at halimuyak ng kalikasan, natagpuan ni Amira ang tunay na kahulugan ng kapayapaan. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang asawang alipin na itinuring na walang kwenta hanggang sa pagiging isang reyna ng sarili niyang mundo ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pagbuo muli sa isang wasak na pagkatao. Napagtanto niya na ang pinakamalakas na paraan ng pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya ay hindi ang pagsira sa buhay ng iba, kundi ang paglikha ng isang buhay na napakaganda at napakapayapa na hindi na kailanman kayang abutin ng anumang madilim na anino ng nakaraan. Huminga ng malalim si Amira at dahan-dahang ipinikit ang kanyang mga mata, dinarama ang banayad na haplos ng hanging dagat sa kanyang pisngi. Ang bawat alaala ng 10 taong pagdurusa ay tuluyan ng naging mga abo na tinangay na ng panahon. Ang aral na nais niyang iwan sa bawat taong makikinig sa kanyang kwento ay simple lamang na ang bawat babae ay may kakayahang maging sarili niyang tagapagligtas. Ang halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kung paano siya tratuhin ng iba, kundi sa kung paano niya piliing bumangon mula sa sarili niyang mga abo. Ang tunay na liwanag ay hindi nanggagaling sa labas, kundi sa apoy ng katatagan na nagmumula sa kaibuturan ng isang pusong tumitibay sa bawat pagsubok. Sa muli niyang pagdilat ang sikat ng umaga, ay tila yumayakap sa kanya ng buong init. Isang matamis at payapang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, habang binubulong sa hangin ang isang pasasalamat sa lahat ng sakit dahil doon niya nahanap ang tunay na Amira. Ang sikat ng bukang liwayway ay hindi lamang hudyat ng bagong araw, kundi isang pangako na sa bawat paglubog ng araw sa buhay ng isang tao, laging may kasunod na pagsikat na mas maliwanag at mas maganda kaysa sa dati. Ang kanyang laban ay tapos na at ang kanyang buhay sa wakas ay tunay na sa kanya na.